Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yung may tanong kasi dito about sa Romans at pinapa-explain kasi niya, ang pangalan niya B. Good evening to all. Si FD, paki-explain yung sulat ni San Pablo sa Roma 3:21 hanggang 30 at Roma 4:1-8. Dito kasi parang tama yung mga protestante. So dito nagkaroon na siya ng ng nosyon na tama yung mga protestante. Yung intindi ng protestante na manampalataya na lamang, no? We are forgiven by simply believe to Lord Jesus, please. Hindi ko alam kung ang pangalan mo, no? B, mali po yung unawa ng mga protestante diyan na hindi na kinakailangan yung pagsunod sa utos sa utos, lalong-lalo na yung mga Baptist, dahil naging justified yung nanampalataya kay Kristo. Ilagay po natin yun sa konteksto, no, lalong-lalo na yung explanation ni St. Paul dyan, no? Dapat makuha mo ang explanation ni St. Paul dyan, hindi yung explanation ng mga protestante. Kasi unang-una, wala pa namang protestante sa panahon ni St. Paul. Okay? So, ang Romans 3:21, may comparison na ipinipaliwanag si St. Paul dyan. Umpisahan mo sa Romans 2:17. Umpisahan mo sa Romans 2:17 para maunawaan mo. No? Before mo unawain ang Romans 3:21-30, yung mga talata before niyan kung bakit niya sinabi, alamin mo. Umpisahan mo ang Romans 3:20, Romans 2:17 ka mag-umpisa. Dahil ang konteksto niyan, kapatid, pinangaralan ni St. Paul diyan ang mga Hudaismo o Hudiyo na nakonberte sa Kristiyano. No? Dahil itong mga Hudiyo na na-convert sa mga Kristiyano, pilit pa rin nilang ipinapasunod sa mga Kristiyano ang kautusan ni Moises. Okay? Ito ang heading ha. Ang heading kung bakit sinabi yan ni St. Paul. Kasi pilit ipinapangaral ng mga Hudiyo na naging Kristiyano ang kautusan pa rin ni Moises. Tandaan natin ang isa sa turo ni St. Paul, pakita ko lang muna sa iyo, ang isa sa turo ni St. Paul sa Galatia, sa Gawa, dito sa Gawa 3:39, kapatid, no? Para malaman mo, basahin ko muna dito, no? Ito ang ipapakita ko sa iyo, ipapaliwanag ko sa iyo na pangunahin, ano? Sa Gawa 3:39, ang sabi ni St. Paul, ganito, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayang palayain ng kautusan ni Moises. Sa isang version ng Bible nito, sa dating Biblia, at sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So, wala nang kaganapan sa kautusan ni Moises, kapatid. No? So, yan ang dapat mong maunawaan sa aral ni St. Paul. Okay? Again, ulitin ko, ang pinapangaralan ni St. Paul sa Romans, specifically, Romans 2, 3, and 4, chapter 2, 3, and 4, dapat maunawaan mo yung context. Yung mga Hudiyo, na pilit pa rin nilang ipinapangaral ang kautusan ni Moises.
Specifically, ang pagtutuli. Okay? Specifically, ang pagtutuli kasi in 1 Corinthians, in Acts 15, may mga Hudyo na talagang istrikto pa rin nila, ipinapasunod ang pagtutuli. Basahin muna natin, no, Gawa 15:1. Grabe pa rin ang mga Hudyo ka-fanatic sa kautusan ni Moses, lalong-lalo na sa pagtutuli. No? Acts 15:1, basahin ko sa iyo, kapatid. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga ligtas. No? Basahin pa natin sa isa din sa halin pa na Biblia na ang magandang balita ng Biblia para makita natin ang differences ba, no? May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. So, yan po ang ugali ng mga Hudyo nung unang panahon, sa panahon ng mga apostol, na na-convert sa pagka-Kristiyano. Pilit nilang itinutulak yung mga hintil na naging Kristiyano, ipasunod sa kautusan ni Moises. Ang aral nga ni St. Paul, hindi na tayo magiging ganap sa kautusan ni Moises. Yan ang aral ni St. Paul. Kaya ang Romans 2 o 3 and chapter 4, tumutukoy yan sa mga Hudyo na naging Kristiyano na pilit inuutusan ang mga hintil na naging Kristiyano sumunod sa kautusan ni Moises. Basahin natin ang Romans 2. Romans 2, umpisahan natin sa 17. Okay, pakita ko sa iyo sa 17 para maunawaan mo yung context. Unawain mo yung context, bro. Huwag yung explanation ng mga protestante. Kasi ang protestante, wala pa yan sa panahon ni St. Paul. Kinakailangan matuto ka, magbasa ng Bible, unawain according to the context of the speaker. Hindi yung context ng mga nag-uunawa. Isa po yan sa basic principle sa pagbabasa ng Bible. No? Unawain kung ano yung sinasabi ng writer. Hindi nung mga nag-uunawa lang, kapatid. O, basahin natin dito. Ngunit ikaw na nagsabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. O, ito yung mga taong Hudyo, no? Na talagang boastful dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan sa pamamagitan ni Moises. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ka ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? O, kini-question niya yung mga teacher dyan, yung mga Hudyo na naging Kristiyano, tapos ang tinuturo pa rin nila, yung natutunan nila kay Moises. Sabi ni St. Paul, nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ibig sabihin, they're not practicing what they are preaching. Nangangaral kang masama ang magnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong wag mga lunya. Bakit nangangalunya ka? Nasusuklam ka sa Diyos-Diyosan. Bakit nanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng iyong paglabag sa kautusan. Hypocrisy, di ba? Yan ang ugali ng mga Hudyo. Kung titingnan sa Ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang inyong pagiging tuli. O ito na, dito na nag-focus si St. Paul sa teaching about circumcision. Kasi ang mga Hudyo talaga na naging Kristiyano, napaka-istrikto nila sa pagtutuli. Kaya nga nagkaroon ng council, di ba? Council sa Jerusalem para wag na ipatupad sa mga hintil yung pagtutuli. Kasi hindi na ngayon aral sa Kristyanismo. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli.
Kung hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Ibig sabihin, kahit pala hindi ka tuli, Kristiyano ka na hindi ka tuli, pero sumusunod ka sa kautusan ni Kristo, so therefore, para ka na rin tunuli. Yan po ang aral ng Kristyanismo. Hindi na yung pagtutuli sa laman para ka maging ganap sa paningin ng Diyos. Hindi na ganoon. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yan ang nagiging tuli para sa mata ng Diyos. Bakit? Sabi ni City, kaya ikaw na Hudiyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman hindi sila tinuli. So napaka-specific ang turo ni St. Paul dito. Pag mga tao na sumusunod sa Diyos, tuli man o hindi, no? Tuli man o hindi, basta sumusunod ka sa utos ng Diyos, yan ang tunay na Hudiyo, yan ang tunay na Kristiyano. Sa 28, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudiyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. So ito yung tinatawag sa theology na spiritual Jews, na hindi ka tatawaging tunay na Hudiyo dahil lamang ikaw ay tuli or hindi. Okay? Ang tunay na Hudiyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. So napakalinaw dyan kapatid, na ang pangangaral ni St. Paul dyan ay yung pagpipilit sa mga Kristiyano noon sa panahon nila na tinuturuan ng mga Hudiyo na magpatuli talaga. Pero hindi naman nila sinusunod yung ibang kautusan na nabanggit sa katuruan nila. So yan po ang point ni St. Paul. So dito sa Romans 3:21, ginagamit kasi ito ng mga ng mga protestante, lalong-lalo na dito sa 26 to 28. Na ito kasi ating mababasa ay na hindi na daw kinakailangan ang pagsunod sa utos. Ang kautusan na binabanggit diyan mga kapatid, kautusan ni Moises. Okay? Ang sinasabi nila, hindi na kinakailangan ng gawa, manampalataya lang kasi ito kasi ang sinasabi sa nasabing talata, no? Kung ang kung ang hindi tuli ay gumagawa, Romans 2 pa pala to. Romans 26, no? Romans 3:26 na natin diretso. Sabi dito, ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Gamitin natin, kita mo, ang mga matuwid lamang na ang mga sumasampalataya kay Jesus ang iisiping matuwid. Pero may nabasa ba kayo dito sumasampalataya lamang? Walang lamang dyan, walang only. Tama na ang sumampalataya sa Diyos, lalong-lalo na kay Panginoong Kristo, ay aariing ganap. Pero hindi sinasabi manampalataya ka lamang. Isa po yan sa dapat nating maunawaan sa talata, no, yung lalong-lalo na yung mga idinagdag ng mga protestante. Kaya hindi na sila naniniwala sa good works. Sumasampalataya lang. Wala namang lang dyan nakalagay. Walang faith alone. Sumampalataya, tama, pero hindi faith alone mga kapatid. Sa 27, kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Di ba? Hindi na daw kinakailangan ng pagsunod sa kautusan. Kaya manampalataya ka lamang kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So manampalataya na lang tayo kay Kristo, hindi na tayo sumunod sa kautusan. Maling unawa po 'yun mga kapatid. Ang kautusan kasi binabanggit diyan, no, binasa na natin, in-explain ko na ang Romans 2:17 to 29 about law of Moses. No? Law, kautusan. Hindi po ang paggawa ng mabubuting bagay. Yan po ang pinagkaiba niyan. Yung kautusan ni Moises, yung tinatawag na mga ceremonial law. Yan po ang ibig sabihin diyan. Okay? Sa 28, kung gayon malinaw na sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Kita mo? Sabihin nila, wala nang saysay ang sumunod sa kautusan. Mali po 'yun. Dahil again, if you read the chapter 2,
specifically verse 17 to 29 talks about the law of Moses, yung mga ceremonial law. Yan po ang ibig sabihin ni St. Paul dyan. Na, kasi ganito, sa panahon kasi ng mga Hudiyo, no, magiging ganap ka lang na Hudiyo or tagasunod ng Diyos kapag tuli ka. Kahit pa mabuting tao ka sa mata ng mga Hudiyo, kahit pa mabuting tao ka, basta't hindi ka tuli, hintil ka pa rin, marumi ka sa paningin nila, hindi ka karapat-dapat sa Diyos, hindi ka kabilang sa kawan ng Diyos. Yan ang mindset ng mga Hudyo. Kapag hindi ka tuli, marumi ka. Yan ang mindset ng mga Hudyo. No? Ayon sa batas na natanggap nila galing kay Abraham sa chapter 17 ng Genesis 9 to 14 na kinakailangan tuliin ang sinumang lalaki na magiging lahi ni Abraham. Kaya pag hindi ka lahi ni Abraham, hindi ka tuli, marumi ka sa paningin ng Diyos. So yan po ang konteksto niyan. Yung mga Hudiyo na naging Kristiyano na pilit ipinapa-impose sa mga hintil na naging Kristiyano ang batas na iyan, yan ang kinontra ni St. Paul. Kasi sa aral ni St. Paul, hindi mo na kinakailangang matuli katulad ng mga Hudiyo para ka maging ganap. Kasi tuli ka man o hindi ka tuli, basta nanampalataya ka kay Kristo o sumunod ka sa kanyang utos, doon ka magiging ganap. Direkta lang natin ang pagbasa sa 29 hanggang 31 para maunawaan natin. Ano sabi dito? Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudiyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga hintil? Oo, siya ay Diyos din ng mga hintil. Sapagkat iisa lamang ang Diyos, kapwa niya itinuturing na matuwid ang mga Hudiyo at mga hintil batay sa kanilang pananampalataya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi, sa halip pinagtibay pa nga namin ito. Gusto na pakalinaw dito, mga kapatid. No? Na hindi naman pala talaga totally inabolish yung pagsunod sa utos ng Diyos eh. Sabi ni St. Paul, hindi naman inabolish yan. Pero mas naunawaan, mas na-fulfill dahil sa pagsunod kay Kristo, hindi dahil sa pagsunod sa kautosan ni Moises. Okay? Yung mga Baptist, hindi na daw kinakailangan ang 10 Commandments. Sabi nila, kasi pagsunod ka na lang kay Kristo. Yun ang mga Baptist. Ang iba naman, ang kabuuan naman ng Protestante, hindi ka na dapat sumunod sa mabubuting gawa daw. Kasi ang pinopoint kasi nila doon, mabubuting gawa, hindi po yung mabubuting gawa. Pagsunod po yun sa utos ni Moises, specifically ang ceremonial law, hindi po ang moral law. Dahil ang moral law, yun po utos po ng Diyos yan. Sabi ni Kristo sa Juan 14:15, kung iniibig nyo ako, tuparin nyo ang aking mga utos. Ano mga utos yan? 1 Corinthians 9:21. Sabi ni St. Paul, nasa ilalim ako sa kautusan ni Kristo. So kinakailangan pa rin nating sumunod. Kapag sumusunod ka, kinakailangan ba ng gawa yun? Of course. Halimbawa, sa Matthew 26, ang hindi marunong magpakain sa kapatid na nagugutom, ilalagay sa kaliwa, ibig sabihin sa impyerno. So kinakailangan may gagawin ka pagpapakain. Yun po ang context ng pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi pananampalataya lamang. Okay, kapatid, no? So yun po ang konteksto ng Romans 3. No, 21 to 20. Actually, basahin mo yung buo ng Romans 3. Kasi sa Romans 3:1, specific talaga dyan ni St. Paul ang about sa pagtutuli. Romans 3 chapter 1. Basahin mo yan. Romans 3 verse 1 hanggang sa 31. Basahin mo ng buo, unawain mo. About yan sa pagtutuli na pinapa-impose ng mga Hudiyong Kristiyano. No? Para sa mga hintil na naging Kristiyano na kinakailangan pa rin matuli. Kasi yun ang ugali ng mga Hudiyo. No? Sa Acts 15:1, talagang ipinapangaral ng mga Hudiyo Christian na kapag hindi nagpatuli, hindi ka maliligtas. Kaya nga, nagalit si St. Paul dyan kasi sabi ni St. Paul, hindi ka naaariing ganap sa pamamagitan ng batas ni Moises. Ang batas po na yan, mga kapatid, tumutukoy lang sa ceremonial law. Tandaan natin, dalawa ang elemento ng batas. Actually, 3 yan. No? Jewish law, moral law, at ceremonial law. Ang inabolish dyan, yung Jewish law
at saka yung ceremonial law. Yung moral law, nanatili pa rin yun. Ano yung moral law? Pagsunod sa mga utos ng Diyos. From the beginning of time hanggang sa ngayon. Yan po, moral law po yan. Hindi po yan nababago, hindi po yan nawawala. Okay? Ngayon dito naman sa Romans 4, na ginagamit naman nila si Abraham, na ayon kasi sa Romans 4, si Abraham ay ginawang matuwid. Ibinilang ng Diyos sa kanya ang katuwiran dahil sa kanyang pananampalataya. So, hindi dahil sa kanyang mga gawa. Oh. Again, i-connect mo pa rin yan sa explanation ni St. Paul sa Romans 2, chapter 2 at Romans chapter 3. Kasi hindi naman yan magkahiwalay ang explanation ni St. Paul dyan eh. Ang pinupoint ni San Pablo sa Romans 4 na si Abraham, naging ganap pa rin siya sa mata ng Diyos. Hindi dahil sa pagsunod sa utos ni Moises kasi nauna nga si nauna nga si Abraham eh. 'Di ba? So wala pa yung utos ng Diyos mula kay Moises. Kasi kung babasahin kasi natin ang John 1:19, no, sa panahon kasi ng mga Hudyo talaga, ang sabi ni Panginoong Jesucristo kasi sa John 1:19, John 1:19 ba yun? Wait lang Romans pala, Romans 1. Oo nga, hindi nga. John 1:19, si Panginoong Jesucristo nag-ano nun, in-explain wait lang nakalimutan ko. Romans yata, Romans 1. Romans 1:11-12 yata, wait para maunawaan nyo mga kapatid, no, ano ang point. Kasi, yan kasi ang pinakabarahan ng mga protestante, lalo na Baptist, yung Romans 3 and Romans 4. Without using the proper context of the verse, mga kapatid. Kaya ituturo ko sa inyo ito para hindi kayo mawala. No? And meron pa yan sila ginagamit, Galatians 6. Ganun din po ang context nun. Nanampalataya si Moises, hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi po yun good works, no? Yun po yung gawa sa kautusan po yun. 1:18 yata, 19, no? Kalimutan ko yung talata na John 1 yun John 1 18 yata, 18. Hindi nakalimutan ko yung yung ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises. 17 pala. Ito kasi mga kapatid, no, para maunawaan natin ang Romans 4:1-8, para maunawaan ninyo ito. Ito kasi ang konteksto sa panahon ng mga Hudyo, no? Sa panahon specifically nagsasimula kay Moises, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo. So ang kautusan daw dumating sa pamamagitan ni Moises. So dapat maunawaan natin talaga ang buod ng Bible, no? Para maunawaan natin ang pangangaral ng mga apostol, hindi yung mga explanation ng mga protestante, yung explanation ng apostol. No, yun po ang konteksto. Sa panahon ng mga Hudyo, ang kautusan dumating kay Moises. Kaya dito sa Romans 4, maunawaan natin bakit ganito ang pangungusap ni St. Paul, no? Na ito kasi ang mabasa natin sa Romans 4:1-8, basahin natin. Tungkol kay Abraham, na ating ninunuunan na ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kautusan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos dahil dito siya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Sumampalataya sa Diyos, si Diyos sa Abraham, kaya itinuturing siya ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, hindi kabayaran, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. No, pananampalataya, nag-focus sa pananampalataya like sa pananampalataya ni Abraham. Okay? Kaya
tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuturing ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Okay? Napakalinaw dito ha. Hindi, ang taong itinuturing ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi pababayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. So dito napakalinaw dito na in example ni St. Paul na hindi importante yung gawa kaysa sa pananampalataya. Anong gawa yun? Yun yung gawa sa kautusan ni Moises. Paggawa sa kautusan ni Moises, balikan mo ang chapter 2, chapter 3 ng Romans. Kasi yun ang unang explanation ni St. Paul, na si Abraham, ginawa siyang matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, hindi sa gawa. Anong gawa yun? Gawa sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Kasi nga, sa mga Hudyo, ang kautusan ng Diyos, dumating kay Moises, inauna si Abraham eh. So ano ang susundin ni Abraham? Di ba? Susunod pa siya sa mga law ni Moises? Hindi pwede yun kasi wala pa si Moises nandiyan na si Abraham. Yun ang point ni St. Paul doon. Na si Abraham, kaya siya ginawang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, hindi sa kanyang gawa. Gawa sa kautusan yun. Yung mga ceremonial law. No? Kasi kay Abraham nga, unang dumating yung yung kinakailangan matuli ang iyong mga kalahi. Di ba? Yun ang point ni St. Paul, na si Father Abraham, katulad ni Father Abraham, tayo, ang ating pananampalataya, magiging sakdal tayo sa Diyos. Pero hindi pananampalataya lamang. Again, ito po ang isa sa tandaan natin, hindi pananampalataya lamang. Okay? Hindi pananampalataya lamang. Mapapatunayan po natin yan sa Bible. Dahil nung si Father Abraham, tinawag siya ng Diyos, hindi po hanggang pagtawag lang at pananampalataya. Of course, sumunod si Abraham sa utos ng Diyos. Basahin natin sa Genesis, no? Genesis 17:1 ba yun? 18:1. 17:1. No? Basahin ko 17:1 kapatid ha. Ito ang sinabi ng Diyos. Sa 17:1. Nang 99 na taon si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Tandaan nyo, ano ang sinabi ni Yahweh? Sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, it requires works. Kasi hindi ka makakasunod kung hindi ka gagawa. Hanggang kailan yan? Habang ikaw ay nabubuhay. So, ni-require ng Diyos si Abraham sa pagsunod, hindi sa pananampalataya lamang. Ando na yung faith, pero of course, need pa rin niya ang ang pagsunod sa Diyos. Kasi napakalinaw ang utos ng Diyos, sumunod ka sa akin. Napakalingan dyan, no? Sumunod ka sa akin, pinapasunod ng Diyos si Abraham. Alangan naman, sumunod si Abraham na walang pagawa. Bro Junri, wala siya sinabing manampalataya ka lang sa akin. Amen, Brother Angel. So yan ang wala siya context, sinabing kapatid. ganun. Yan ang context, kapatid. No, wag kang maniwala sa mga protestante na manampalataya lang katulad ni Abraham. Hindi Tingnan natin ang explanation ni St. James kung si Father Abraham nanampalataya lang ba. Kasi napakalinaw. Genesis 17:1, ang sabi ng Diyos, ako si Yahweh, no? Nagpakilala kay Father Abraham, sumunod ka sa akin, hindi manampalataya ka lang. Ando na yung faith ni Abraham eh. Kaya nga nung sinabi ng Diyos kay Abraham, patayin mo ang iyong anak sa altar bilang handog sa akin. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, talagang papatayin ni Abraham ang kanyang anak. Hindi ba gawa 'yon? Malinaw na gawa 'yun. Gawa ng pagsunod 'yun sa utos ng Diyos. Kaya si Abraham hindi nanampalataya lamang, kundi nanampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Basahin natin. James 2:17 natin umpisahan. James 2, wala bang pananampalataya, wala bang gawa si Abraham? Kaya nga wag tayong maniwala sa explanation ng nitong mga protestante. Maniwala tayo sa what the Bible says. Wag sa explanation ng mga protestante. No? Basahin 17. Para kay James, no? Ang mga walang gawa, may puntos ba kay God yan? Sabi dito,
Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So hindi pwede na dito kay St. James ang mga faith allurers. Walang saysay na ngayong walang gawa eh, na faith eh. No? Patay. Ano bang ibig sabihin patay? Eh wala nang buhay yan. Oh, may nanampalataya ka sa Diyos pero hindi ka gumagawa. Eh patay sa paningin ng Diyos yan. Ibig sabihin walang kabuhay-buhay yung pananampalataya mo. O pagpatuloy natin sa 18. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya nang walang mga gawa. Pero ano ang ipapakita ni St. James? Sabi ni St. James, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Oh, si St. James hinamon niya yung mga faith allurers Ipakita niyo yung mga pananampalataya niyo na walang gawa. Ipapakita ko sa inyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sino ang kanyang in-example dito? O sa 19, basahin natin. Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa ay wala palang mas daig pa ng demonyo itong mga protestante. Kasi ang protestante, hindi lang nanampalataya, mayroon pang halong panginginig. Ang mga protestante, faith alone lang. Walang panginginig. Wala pang panginginig ha. Ang demonyo mas mahigit pa sa kanila kasi may faith ang demonyo, nanginginig pa. Pero mga protestante, wala kang panginginig Puro kahambugan na nakikita mo sa kanila. Pero ligtas sila kasi faith aloner sila. O pagpatuloy natin. Isa kang hangal. O yun palang mga ganyan na mga faith. Kahangalan yan. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang gawa? Hindi ko alam, Brother Angel, ba't nababasa po ng mga protestante, Brother Angel? Chap-chap kasi sila, chap-chap. Hindi ko malaman sa kanila, napakalinaw dito no? Hindi binabasa buo. Oo, patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan, mga kapatid, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya mali ang unawa nila sa chapter 3 and chapter 4 ng Romans. Hindi yung pumapatungkol sa faith lang na walang works. O basahin natin sa 21. Sablay 21. Ang interpretation. Sabi sa 21, no, hindi ba't ang ating amang si Abraham, o dito na sila mahuli, ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? O bakit dito may gawa na? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. O yun sinasabi ko kanina. Di ba? Dito ay makikita mong magkalakip. Ano daw? Makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Magkalakip, hindi pananampalataya lamang. Kasi kung pananampalataya lamang yan, walang pagkalakip dyan, Brother Angel. Tama, bro? Pagkalinaw magkalakip Hindi nabasa ni Pastor yan. At ang mga debaters nila, magkalakip ang pananampalataya at gawa. So kung magkalakip, debunk na dyan ang faith alone. Kasi kung magkalakip, hindi alone yan. Magkalakip nga Halimbawa, Angel at ako, magkalakip kami dalawa, magkasama kami dalawa, hindi na alone yan kasi dalawa kami. Parehas din yan, magkalakip ang kaniyang pananampalataya at mga gawa. May conjunction pa na at. Pag sinabing conjunction, dalawang magkaibang subject. Faith and works, mga kapatid. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ano daw? Naging ganap ang pananampalataya pala ni Abraham sa kanyang mga gawa. So, ang pananampalataya ni Father Abraham naging ganap sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Mga kapatid, pakalinaw dyan. Sa 23, natupad ang sinasabi ng kausulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So yun po ang kakonteksto ng Romans 4, kapatid. No? Na si Abraham itinuring na matuwid dahil sa kaniyang pananampalataya, hindi sa kanyang mga gawa. Again, ang gawa na sinasabi ni St. Paul doon, gawa sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Balikan niyo ang chapter 2, verse 17 to 29. And chapter 3, basahin niyo ang verse 1 down to verse 31 para maunawaan niyo ano ang explanation ni St. Paul. Huwag kayong maniwala sa explanation ng mga protestante kasi ang protestante pag nag-explain, babasahin nila Romans 3, 26, 28 lang. Pagbasa nila, walang bili
ang pagsunod sa kautusan, manampalataya lang. Hanggang doon sila mag-explain, ganun sila mag-explain. Hindi kinukuha yung konteksto ng nagsulat ng Romans. Okay? So, ganyan kapatid, no, ang Romans 4 kay Father Abraham, hindi pananampalataya lamang. Balikan mo sa 17:1 ng Genesis, ang sinabi ng Diyos kay Abraham, sumunod ka sa akin. Hanggang kailan ang pagsunod ni Abraham? Hanggang ikaw ay nabubuhay. Yan ang utos ng Diyos kay Abraham. Sumunod ka sa akin hanggang ikaw ay nabubuhay. Kaya simplang ang explanation ng mga protestante regarding sa faith ni Abraham na sa kanila wala nang gawa. Kasi ipinaghalo nila ang gawa sa panahon ni Abraham sa gawa na inutos sa pagsunod sa panahon ni Moises. Inauna si Abraham. Kaya ang sinabi ni St. Paul, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ni Abraham. Ibig sabihin, gawa sa pagsunod sa kautusan ni Moises kasi nga nauna siya kaysa kay Moises. Yan po ang konteksto noon. Pero nangangahulugan ba yun na wala nang gawa si Father sabihin, Abraham? bro, out of context sila. Out of context, super, duper, out of context. Ito, ano nyo sa isang par, isaksak nyo to, mabuting gawa. 2 Thessalonians chapter 3, bro. Verse 13, ha? Di na daw dapat na mabuting gawa. Ito, mabuting gawa talaga. Word for word, mabuting gawa. 2 Thessalonica chapter 2, verse 13, no? Chapter 3. Chapter 3 pala. Verse 13. Mabuting gawa yan, ha? Ibigay mo yan, sister. Nagkamali ba si Apostol Pablo dyan? Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Huwag daw magsawa, Brother Angel, kung sa kanila wala nang gawa. Sablay. At ang nakakatakot dyan, ang panghuli natin, yung sa aklat ng pahayag, bro, ito yung walang binanggit na pananampalataya dyan, bro. 20, sige, 20 ano natin sa 11 last. Ito mismong paghuhukom saan ba tayo hatulan? Pananampalataya. Nakakatakot yung mga niyan ang tawag doon, sanhi ng pagkakasala, sasabihin sa mga miyembro niya, huwag ka nang gumawa ng mabuti, patay tayo dyan. Delikado yan. Sabi dito, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking trunong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga nangamatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Hinatulan saan? Nakasulat sa mga aklat. Nako po. Hinatulan sa? Pamamagitan ng gawa, Brother Angel. Patay tayo dyan. So, sabla yung konteksto nila kasi paghukom na yan, ha? O di baka hindi niya nabasa, may gawa dyan ayon sa ginawa. Paghukom yan. Delikado. Yun kapatid na B kasi yung ano niya rito. Maraming salamat na kapatid na B sa tanong. Sana nalinawan ka, brother kapatid. No, huwag kang maniwala sa explanation ng mga protestante. Good thing na dito ka nagtanong sa punto por punto at naway naunawaan mo kapatid. So, bigay naman natin kay Brother Vicente para sa nagtanong sa Zoom. Brother Vicente, maraming salamat bro.